Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Naririto na naman tayo sa biyaya ng ating Panginoon. At sa tulong niya ay nakakapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Kaya't naririto po akong muli upang ang huling bahagi ng pag-aaral natin sa The God, A God I Can Understand ay ating po Panginoon, ay ating mga kapatid talakayin. No? So tayo lumapit sa Panginoon mga kapatid at tayo ay manalangin. Amen. Dear Lord Jesus, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa biyaya mo sa amin, sa muli Panginoong pagkakataon na ibinibigay mo, Panginoon, O God, hallelujah. At sa pag-aaral namin, Panginoon, O God, Lord Jesus, ay lagi kaming may pagpapasalamat, Panginoon, sapagkat ang pagkakataon ay ginagawa mong mapayapa, Panginoon, O God, hallelujah. At ngayon din, Panginoon, magkaroon kami ng kaunawaan, O Diyos, na nawa ay maging malalim at maging dahilan upang tumibay kami, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Kaya sa pag-aaral na ito, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, pangunahan mo kami at ihatid mo kami sa pangunawa na nanggagaling sa iyo upang ang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah, ay magpatatag sa amin, Panginoon, pananampalataya. Samantalang ito, Panginoon, O God, hallelujah, ay aming Panginoong dinadala sa iyong pangalan at inihahatid, Panginoon, ang kapurihan sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, so tayo mga kapatid ay nasa sa huling bahagi na at ang title nito mga kapatid ay Confusion and Controversies. Sapagkat tayo ay maraming nagiging dahilan ng ating pagkalito at gayon din mga kapatid, no, yung sa mga bagay na yon ay nagkakaroon tayo ng mga pagtatalo, no? So, confusion and controversies. So, bago natin tayo mga kapatid, bago daw natin simulang i-discuss ang controversial aspects between Trinitarian and Oneness doctrines ay i-clarify natin mga kapatid ang basic na doctrine, ano? So, ang sabi dito mga kapatid, ang mga Trinitarian ay naniniwala sa Father, Son, and Holy Ghost are all eternal. Lahat sila mga kapatid ay eternal. At there was never a time, ang sabi mga kapatid, na ang anak at ang Holy Ghost ay hindi nag-e-exist. So, silang lahat ay nag-e-exist at silang lahat ay eternal. Ikalawa, ang Trinitarians mga kapatid ay naniniwala sa tatlong persona at yun ay nagtataglay ng same substance na mayroong same qualities at mayroong same attributes, no? Kasi nga co-equal sila, co-equal, co-eternal, co-existent. So, ang isa pa mga kapatid, ang mga Trinitarians ay hindi nila ini-imagine na ang Diyos ay mayroong tatlong katawan, katulad mga kapatid ng pananampalataya o paniniwala ng mga tritheism. At most Trinitarians mga kapatid ay nag-aakala na ang anak ay nakaupo doon sa kanang kamay ng Ama. Mula noong ating Panginoong Yesus ay umakyat sa langit, nag-ascend, dalawang katawan mga kapatid ngayon ay visible. Yung sa Ama na kung saan ay laging nariyan, nag-e-exist, at yung sa anak or yung flesh, no? At ang Holy Spirit ay isa ring persona, subalit hindi ito visible. Sa panahon ng Old Testament, ang Diyos ay makikita nating hindi natin ma-imagine, unimaginable being siya na nagtataglay ng tatlong persona sa isa lang katawan. So, ito, siyempre mga kapatid ay hindi natin kayang abutin mga kapatid. Wala tayong abilidad na makaunawa sa bagay na to. So, sa ganitong kaisipan na meron tayo sa ating isipan, no, ay discussin daw natin yung mga pangunahing Trinitarian argument. Ayan. So, ang una mga kapatid ay yung sinasabi na the word God and let us make man ay nagsasuggest mga kapatid na meron daw isang persona, merong higit pa sa isang persona mga kapatid sa Godhead, no? So,
yung English, sa English word mga kapatid na God, ito mga kapatid ay mula doon sa word na Elohim na pinag-aralan natin na nung una mga kapatid, no, na ito mga kapatid ay plural form ng El or Eloah. Since ang Elohim mga kapatid ay isang term para sa divine being, ito mga kapatid generally ay nag-e-express o ini-express, inihahayag sa Old Testament at ini-assume sa pamamagitan ng mga Trinitarians na mayroong plurality sa Godhead or more than one person. Yan mga kapatid, no? So, kailangang alalahanin natin na ang salita ng Diyos ay unang dumating sa mga Hudyo. At naunawaan natin mga kapatid na ang Elohim, ang ibig sabihin noon ay plural, no? Sapagkat ang singular noon ay El at ang Elohim ay plural. Ngayon, ito mga kapatid ay sa mga Hudyo, never silang naniwala mga kapatid na more than one. Merong maraming Diyos mga kapatid, no? Sila ay naniniwala sa iisang Diyos lang at hindi sila naniniwala mga kapatid sa maraming persona. There is only one person in the Godhead. Ayan. So, for centuries, sa mga theologians, mga kapatid, ay kumilala sa Elohim bilang isang salita na nag-e-express ng highest possible degree or ng multiplied powers of the Creator. At ito, mga kapatid, salitang ito ay nag-i-indicate simply na plurality of attributes, no? Hindi persona. So, ang Elohim ay ginagamit din mga kapatid para doon sa mga false gods at yun ay pinag-aralan natin sa mga naunang bahagi, no? Ang Elohim ay ginagamit din sa mga false gods. Kung paano ito ay ginagamit sa true God. At makikita natin mga kapatid sa Judges 6:31. And Joah said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal? Will ye save him? He that will plead for him, let him be put to death. Whilst it is yet morning, if he be a god, let him plead for himself, because one hath cast down his altar. Ayan. So yung si Baal, mga kapatid, ay itinuturing nila mga kapatid na Diyos. So, gayon din makikita natin si Baal-Zebub. At sa 2 Kings 1:2 ay sinabi, And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick, and he sent messengers, and said unto them, Go inquire of Baal-Zebub, the god of Ekron, whether shall I recover of this disease. Yan mga kapatid, no? So, nandun si Baal, nandun si Baal-Zebub, at then makikita natin mga kapatid sa Israel na kung paano nung si Moses ay naroon sa Mount Sinai at si Aaron ang naiwan sa baba, na sila mga kapatid ay gumawa ng golden calf. At yun ay itinuring nila na kanilang Diyos na nag-alis sa kanila mula doon sa Egypt, no? So, yung golden calf na yon ay itinuring nilang Diyos. At hindi lang basta Diyos. Yun ang Diyos na nag-alis sa kanila, nagpalaya sa kanila sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. So, ito mababasa natin mga kapatid sa chapter 32 ng Exodus. So, yung bawat idols na yon mga kapatid ay tinawag na Elohim. Pero, walang sino mang nagsasuggest sa kanila na merong higit pa sa isa na golden calf. No? Isa lang ang golden calf na mention doon. So, yung tunay na kahalagahan ng Elohim is a plurality of attributes. Katulad ng holiness, love, power, mercy, goodness, at marami pang iba mga kapatid na ini-apply sa one true God. Sa maraming pagkakataon mga kapatid, yung word na as, no? US, yung word na as ay ginamit din mga kapatid kay Elohim, no? At ang sabi mga kapatid ng Genesis 1:26, And God said, Let us make man in our own image, after our likeness. Yan. So, dito sinasabi ng mga Trinitarian, mga kapatid, na nandoon na si Jesus, no? Nakasama na, nandoon ang Father, Son, and Holy Spirit, no? And then, mga kapatid, Genesis 3:22, And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And then another
scripture pa sa Genesis 11:7, let us go down and there confound their language that they may not understand one another's speech. So, ito'y tumutukoy noong ang Israel, mga kapatid, ay nagtayo ng tower, no? Ng Tower of Babel. And then, ang sabi sa Isaiah 6:8, whom shall I send and who will go before us? At ito naman ay sa kapanahunan ni Isaiah. So, dito sa mga references na ito, mga kapatid, kung saan ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang sarili sa isang parabang marami sila, ay nag-explain o ang explanation ay ibinigay sa atin sa mga sumusunod naman na verse na magbibigay sa atin ng kapaliwanagan tungkol doon. Sapagkat doon sa Genesis 1:27 ay sinabi, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Yan. So yung us at saka yung our ay naumit na, naalis na, mga kapatid, sa verse na ito, at ang singular pronoun his and he ang ginamit. So yung ibang verses, mga kapatid, ay nagko-confirm din na isang Diyos ang nag-perform ng gawa sa creation. At ang sabi ng Matthew 19:4, at ito ay maganda natin, mga kapatid, tandaan sapagkat ito ay nasa New Testament, pero ang sabi, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? So, hindi ba raw natin nabasa that he which made them, na siya na yung gumawa? So, singular ang tinutukoy dito, mga kapatid, no? Hindi sinabing na sila na gumawa, kundi siya na gumawa at the beginning made them male and female. Ayan. At gayon din, mga kapatid, sa Isaiah 44:24, I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. O yan, mga kapatid, napakaliwanag nun, mga kapatid, no? Siya lang ang gumawa, siya lang ang nagpalawak, mga kapatid, no? At yung pinalawak niya ang lupaing ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang sarili. So, ang Genesis 3:22, mga kapatid, ay nagsasalita tungkol sa tao, mga kapatid, na nagiging isa sa atin, no? Becoming one of us. Gayunpaman, yung sumunod na 2 verses, mga kapatid, ay maliwanag na nag-i-indicate na ito ay ang Panginoong Diyos na nagpaalis sa kanila, mga kapatid, hindi 3 persons. At ang Genesis 11:7 ay nagsasabing, let us go down and confound their language. Yet, it was the Lord who scattered them abroad. Ang sabi ng Genesis 11:8. Ang sabi, mga kapatid, no? Genesis 11:8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left up to build the city. Noong nagtatayo sila, ang Israel, mga kapatid, ay nagtatayo ng Tower ng Babel. Ang Panginoon ay nagsabi na, let us go down. Bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang mga language upang hindi sila magkaintindihan sa isa't isa, upang sila'y ma-scattered. At nang ito'y mangyari na, ang sabi, mga kapatid, so the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left up to build the city. Ayan, mga kapatid. So, siya lang ang gumawa, mga kapatid, no? So, Isaiah 6:8, mga kapatid, no? Sa walang pagdududa ay tumutukoy sa Diyos at doon sa seraphim, na kung saan, mga kapatid, ay tinanong si Isaiah, who will go for us, no? At ang mga angels, mga kapatid, ay hindi nangangaral sa tao. So si Isaiah, mga kapatid, ay nag-offer ng kanyang sarili. At ang tunay na preacher ng ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay nagsasalita for both Jehovah and His angels. Sapagkat hindi katulad natin, mga kapatid, ang mga angels na sinugo ng Panginoon para mangaral. So, sino, mga kapatid, ang kausap ng Diyos dito sa mga verses na to? At ang mga Hudyo, mga kapatid, ay sumasang-ayon na siya ay nakikipag-usap, mga kapatid, doon sa certain angels. At alam natin, mga kapatid, na ang angels, mga kapatid, ay present nang ang Panginoon, mga kapatid, ay lumikha sa mundong ito. Sapagkat ang sabi ni Job sa 38:7, when the morning stars sang together and all the sons of God
shouted for joy. Ang sons of God dito ay tumutukoy sa mga angels, mga kapatid, no? Kaya yung us, no, yung US, yung us sa Genesis 20, sa Genesis chapter 3, 23 and 24 ay naghahayag, mga kapatid, na ang Diyos ay nag-a-address niya sa cherubim or mga elect angels, na kung saan, mga kapatid, ay kasama niya na nakakaalam ng mabuti at ng masama, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, narito ang tao ay naging kagaya natin na nakakaalam na ngayon ng mabuti at masama. So since ang mga angels, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon upang magbantay doon sa Garden of Eden at tumutulong, mga kapatid, na i-execute ang gawa, mga kapatid, ng paghihiganti doon sa Sodom at Gomora, ay maliwanag, mga kapatid, na maiintindihan natin na ang Diyos ay maaaring makipag-counsel, mga kapatid, sa mga angels. Dahil noong ang Panginoon ay pumaroon kay Abraham, ay hindi lamang siya nag-iisa. Meron siyang kasamang 2 angels. At noong pumunta sa Sodom at Gomora, 2 angels na lang, mga kapatid, ang nakita ni Lot. Diba? So ang angels, mga kapatid, ay hindi tumutulong sa creation. Subalit yung dakilang Diyos ng langit, mga kapatid, ay naghahayag sa kanila ng kanyang intensyon. At kung ang Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay ng counsel kay Abraham patungkol doon sa Sodom at yung nagpe-permit, mga kapatid, kay Abraham na actually, mga kapatid, ay nakipag-bargain pa sa Diyos. Tayo nakatitiyak, mga kapatid, na ang Panginoon ay nakikipag-ugnay, mga kapatid, sa mga angels. So, if God is a plurality of persons, why are you and I, mga kapatid, bakit ikaw at ako, mga kapatid, na nilikha ng Diyos sa kanyang image, ay hindi, mga kapatid, plurality of persons, no? Hindi silang tatlo ang lumikha sa atin. Isa lang ang ating creator. Kagaya natin, mga kapatid, no? Tayo ay threefold, sapagkat tayo ay spirit, soul, and body. Pero meron lamang tayong isang pagkatao, no? So, ang sabi, mga kapatid, ang ikalawang tanong, mga kapatid, ang Bible ay nagtuturo, mga kapatid, that both the Son of God and the Holy Spirit existed in the Old Testament. Yan, mga kapatid, no? So, ang mga Trinitarians, mga kapatid, ay naniniwala na ang anak, mga kapatid, ay nag-e-exist doon sa Old Testament times, or ang Diyos, mga kapatid, ay hindi maipakikilala o hindi maisasalarawan bilang ama. So, walang sino man, mga kapatid, na tinatawag na ama kung wala siyang offspring, kung wala siyang anak, mga kapatid, no? Kung ito man ay babae, kung ito man ay lalaki. So, ang sabi, mga kapatid, ang verse nito ay tumutukoy sa anak. Ang sabi, mga kapatid, ng Psalms 2:7 and 12, Thou art my son, this day have I begotten thee. Kiss the son, lest he be angry, and ye perish from the way. And then, ang sabi sa Proverbs 30:4, sa pamamagitan ni Solomon, What is his name? And what is his son's name, if thou canst tell? O yan, mga kapatid, no? Ano yung kanyang pangalan? At ano yung pangalan ng kanyang anak kung masasabi mo? And then, sa panahon, mga kapatid, ng Old Testament na tumutukoy sa son, sa anak, mga kapatid, ito ay lagi, mga kapatid, sa pamamagitan ng prophetical sense, no? Sila ay nagpa-prophesy tungkol sa darating. At si David ay sumulat na yung araw na ang anak, mga kapatid, ay isisilang under the New Testament dispensation, sa kapanahunan ng New Testament. Ang Proverbs 30 verse 4, mga kapatid, na binasa ko, ay isang prophecy na kung saan ay nagsasalita ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Jesus was not the son yet. No? Subalit, yung prophecy na yon, mga kapatid, ay tumitingin doon sa panahon na ang mighty God, mga kapatid, ay yung ibibigay ang kanyang sarili para sa pagiging anak. Ayan. So, yung Old Testament ay hindi tumutukoy, mga kapatid, kay Jehovah bilang ama, kung hindi ama nino, mga kapatid, no?
Siya ay nag-mention, mga kapatid, bilang ama ng Israel, but not the father of the Son of God. So, siya ay father of Israel, pero hindi father of the Son of God. Wala po tayong makikita, mga kapatid, na the father of the Son of God, no? So, ang sabi ng Jeremiah 31:9, then they shall come with weeping, and with supplications will I lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. So, ayan mga kapatid, no? Muli, si Malakay, mga kapatid, ay nag-refer sa ama, but in a creative sense, no? Ang sabi niya, Malakay 2:10, have we not all one Father? Hath not one God created us? Ulitin ko, have we not all one Father? Hath not one God created us? Hindi ba't meron lang tayong isang ama at isang Diyos lang ang lumikha sa atin? No? So, yan mga kapatid, no? So, God is the Father of all created human beings. So, ang napakaliwanag na reference, mga kapatid, sa Old Testament tungkol sa ama at saka sa anak, mga kapatid, ay nasa familiar na passage na binanggit, mga kapatid, ni Isaiah sa Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Doon lang, mga kapatid, yung maraming tanong, kung hindi pa masasagot, hindi ko na alam, mga kapatid, no? Tayo lang ang nagpapalito sa ating mga sarili. Pero kung uunawain natin ng banal na kasulatan, napakaliwanag, ang darating na Jesus dito sa lupa ay tatawaging the Everlasting Father, the Mighty God, no? So, kapag sinabi nating everlasting, mga kapatid, no beginning, no ending. At ang sonship, mga kapatid, ay may beginning sapagkat siya ipinanganak, may ending sapagkat siya namatay. Natapos ang kanyang misyon dito sa lupa, mga kapatid, no? So, yung prophecy na yon, mga kapatid, ay tumutukoy doon sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At ito, mga kapatid, ay nag-crash o bumasag doon sa theory na ang anak, mga kapatid, ay isang distinct person from the Father. Ibig sabihin ay hiwalay siya, mga kapatid, sa ama, iba ang anak, iba ang ama, mga kapatid, no? Sapagkat ang sabi, inihayag ni Isaiah na yung anak, mga kapatid, ay magiging mighty God at everlasting Father. No beginning, no ending. Ayan, mga kapatid, no? So, yung anak, mga kapatid, na minention doon sa Old Testament, but never as being in existence then. Lahat ng prophecy, lahat ng hula, mga kapatid, ay darating, mga kapatid, yung tungkol sa pagdating niya dito sa lupa, which he did at Bethlehem. At nangyari yun sa Bethlehem. Yung same issue na yun, na tumutukoy din, mga kapatid, sa Holy Spirit. At maraming text, mga kapatid, ang nagsasaysay tungkol sa Espiritu ng Diyos. Subalit, walang anumang katunayan, mga kapatid, ng personality. Sa katotohanan, yung terms na yon ay na ginamit ay nag-describe, mga kapatid, sa Espiritu sa Old Testament, mga kapatid, na mahirap, mga kapatid, dumescribe sa isang persona. So, ang sabi ng Proverbs 1:23, Behold, I will pour out my Spirit unto you. And then, Isaiah 32:15, Until the Spirit be poured upon us from on high. And then, Isaiah 44:3, I will pour my Spirit upon thy seed and my blessing upon thine offspring. And then Joel 2:28 and 29, And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh. Yan, mga kapatid, no? Ang tanong dito, mga kapatid, ay ganito. How could a body be poured out? No? How could a person be poured out? So, ang Joel 2:28 and 29, mga kapatid, ay isang direct na prophecy patungkol sa Holy Ghost na ito, mga kapatid, ay ipinoured out noong Day of Pentecost. So, si Peter, mga kapatid, sa gayon ding verse, mga kapatid, ay nagbigay ng mensahe sa araw na yon. At ang Holy Spirit, mga kapatid, could not be a person sapagkat siya spirit, no? At ito, mga kapatid, sabi dito, it is nothing more or less than the Spirit of God
as he relates himself with human beings, such as moving upon men, baptizing, or submerging men into his spirit. No? Kaya tayo nababautismuhan sa Espiritu Santo para tayong binalot, mga kapatid, ng Espiritu ng ating Panginoon. Pinuspos tayo, yun ang sinasabi natin, pinuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. So, nowhere sa Old Testament, mga kapatid, na minention na yung ginawa na ang eternal Son, mga kapatid, or any Son ever existing, mga kapatid, hindi nag-e-exist bago ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, mga kapatid, no? Nagkaroon lang ng anak, ng ipanganak, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng mga propeta, mga kapatid, ay nag-a-anticipate, mga kapatid, sa araw na kung saan yaon ay mahahayag. Subalit ang mga Hudyo, mga kapatid, ay nag-e-expect sa kanilang Messiah to be the Hebrew God ng Old Testament na nababalot ng laman. Ayan, mga kapatid, no? Sapagkat ang Messiah na inaasahan nila, mga kapatid, ay yung magiging hari nila na makikipagdigma para sa kanila. So, ang Israel, mga kapatid, na-miss nila yung first appearance ng kanilang Messiah sapagkat hindi nila ine-expect, mga kapatid, na ang kanilang Messiah ay ipanganganak doon pa sa manger, mga kapatid, no? Doon sa sabsaban. King ang inaasahan nila, mga kapatid, no? So, sila'y naghihintay, mga kapatid, doon sa glorious event ng pagdating ng Messiah. At tayo, mga kapatid, ay kabahagi doon sa expectation na yon na kapag siya'y dumating, mga kapatid, alam natin na siya, mga kapatid, ay magiging great God and Savior, Jesus Christ. Ayan, mga kapatid, no? Ang ikatlo, mga kapatid, na confusion and confusion and controversies, mga kapatid, na sinasabi, a beautiful example of the Trinity is given at Jesus' baptism. All three persons shared the event, no? Ng bautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang mga Trinitarians, mga kapatid, ay naniniwala na nang ang Panginoon, mga kapatid, ay nabautismuhan, ang tinig ng first person ay nagsalita, samantalang yung second person ay binabautismuhan. Yung third person ay nagmanifest o nagpakahayag sa kanyang sarili in the form of a dove. Bilang kung paano ini-anoint, mga kapatid, ang second person with power. So, yung voice, mga kapatid, and the symbol of the Holy Spirit, sinasabi nila, ay nagdedemand ng personality. So, there must be more than one person in the Godhead. Ayan, mga kapatid, no? Matthew 3:16 and 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ayan, mga kapatid, no? So, sa Christian monotheist, ay nagre-reply, mga kapatid, na sa bautismo ito na naganap sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi intended upang magturo ng isang doctrine, mga kapatid, tungkol sa Godhead. Nang si John the Baptist ay tinawag, mga kapatid, upang magbautismo sa tubig, ang Espiritu ay nagsabi na the one upon whom the Spirit descended and remained would be the one who baptizes with the Holy Ghost. At ito'y mababasa natin, mga kapatid, sa John chapter 1. Sa totoo lang, mga kapatid, yung pangyayari ito sa bautismo, sa pagbautismo sa ating Panginoong Jesucristo, at yung mga bagay na narinig natin at binasa ko, mga kapatid, no? Na may tinig na nagsalita mula sa langit at mayroong Espiritu na nag-anyong nasa forma na dove ay ang Holy Spirit, no? Ay hindi upang maging doctrine natin na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Sapagkat alalahanin natin, mga kapatid, hindi kilala ni John the Baptist si Jesus. Hindi sila nakikitan in person, no? Siya ay nag-i-introduce, pinakikilala niya kung sino ang kanyang ipinangangaral, Lamb of God, na sinasabi niya, ako'y nagbabautismo sa Espiritu, ako'y nagbabautismo sa tubig ng pagsisisi. Subalit siya na nasa hulihan ko, tinutukoy niya si Jesus, no?
si higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magbitbit ng kanyang panyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Okay? So, hindi naman niya ito nakikilala. Kaya ang sabi ng John chapter 1, the next day, sa 29 mga kapatid, no? Sa 28 muna, these things were done in Bethabara, beyond Jordan, where John was baptizing. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me, and I knew him not. Hindi ko siya kilala. But that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water. Ito yung first meeting ni John the Baptist face to face kay Jesus. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. Ayan mga kapatid. So, yun ay para kay John the Baptist upang makilala niya kung sino yung kanyang ini-introduce sa tao. Kung sino yung ipinakikilala niya, mga kapatid. Hindi upang maging doktrina natin na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Ayan, mga kapatid, no? So, this was John's private sign for identifying the Messiah. Ayan. Probably, mga kapatid, ang sabi dito, no one in the congregation heard the voice. Wala doon sa sino mang naroroon ang nakarinig ng tinig at nakakita ng Espiritu na bumababa, mga kapatid, maliban kay John. No? So, yung anointing, mga kapatid, ni Jesus sa Holy Ghost, mga kapatid, ay katulad ng dove na pumaparoon, mga kapatid, at dumoroon sa kanyang ulunan. Sabi, mga kapatid, nang ang disciples ay napuspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, cloven tongues like as of fire ang dumuon sa bawat isa sa kanila. At yung dove and tongues, mga kapatid, ay symbol na ginagamit sa Espiritu Santo. At yun ay alam natin, mga kapatid, no? But neither indicate personality or deity. So, sabi dito, does a voice really indicate personality? Jesus said, ito mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa Luke 19:40, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Ayan mga kapatid, anong ibig sabihin nun? No? Nangangahulugan ba, mga kapatid, na yung mga bato, mga kapatid, kung magsalita ay personality na nila yon? May pagkatao na ba sila doon? Yung donkey, mga kapatid, ni Balaam ay nagsalita. At yun ba, mga kapatid, ay nag-i-indicate ng personality? Doon sa Day of Pentecost, mga kapatid, ang Diyos ay nagsalita mula doon sa labi ng 120 katao na nandoon, mga kapatid. At sila'y sabay-sabay sa Acts chapter 2 verses 1 to 4. God is not limited to the places He may speak from. Hindi natin siya malilimitahan, mga kapatid, no? Yung the one John was baptizing was actually the image of the omnipresent God and was responsible for the voice and the Spirit descending like a dove. Siya yung responsible doon. Kasi gusto niyang ihayag ang kanyang sarili kay John. Sige nga, mga kapatid, magpakilala ka ng taong hindi mo naman kilala, hindi mo nakikita, hindi mo alam ang anyo niya. So, upang masagot ang mga tanong doon sa kaisipan ni John ay, yun ang naging palatandaan sa kanya. So, both these signs were intended to help John the Baptist to identify the Son of God. Upang makilala niya ang kanyang ipinakikilala. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, ay, and I saw and bear record that this is the Son of God. Saka lang niya nasabi yon. Ngayon, meron na akong record na siya nga ang anak ng Diyos. See, mga kapatid, no? Okay, ang sumunod, mga kapatid, na katanungan na ito. When Jesus said, I and my Father are one, He meant they were one in purpose and unity, not in number. Okay. So, ang sabi dito, mga kapatid, ang mga Trinitarian, mga kapatid, daw ay sumasampalataya o naniniwala
na yung first and second persons are one. The same as a husband and wife are one flesh. Kagaya ng sinabi sa Genesis 2:24, no? Na si Adam and Eve ay hindi na separate, kung hindi sila ay iisa na. Ayan. So a man and the woman are still two separate people, but one in unity, one in purpose. So Christ and his Father are two separate persons but with the same purpose and goals. Yun ang sinasabi, mga kapatid. So iba yung ama, iba yung anak, meron silang iisang purpose at iisang goal, no? So John 1:1 and 2, mga kapatid, no? Bago ipanganak ang ating Panginoon, mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, ay naroon na sa Ama at nagse-share ng kanyang glory. So, ang John 1:1 and 2 ay nag-explain din, mga kapatid, na nang pasimula ay ang Word or Jesus na kasama ng Ama. At si Jesus, mga kapatid, ay nag-exist mula doon sa eternity kasama ang Diyos at naging creator, mga kapatid, ng mundong ito. Hindi ang ating Panginoon, mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, hindi niya inisip na ito, mga kapatid, ay mali na siya ay maging equal sa Diyos. O, yan, mga kapatid, no? So, diba, mga kapatid, sa Trinitarian, Father, Son, and Holy Ghost, co-equal, co-eternal, co-existent. Pero, mga kapatid, ang sabi ng Philippians 2:6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi ipinantay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa Diyos, sapagkat siya ay nasa anyong tao. Ngayon, ito yung nagpapatunay, mga kapatid, that all persons in the Godhead have equal power and glory. So, sa viewpoint, mga kapatid, ng oneness, however, ay iba. Doon sa hindi rin nakapag-aral ng mga scriptures tungkol sa Godhead, ang sabi sa lesson na ito, ay sasabihin natin na parang logical, mga kapatid, na ang Father at saka ang Son are two different persons. Sino raw ang nakarinig, mga kapatid, na ang anak at saka ang kanyang ama, mga kapatid, being the same one, no? Ang hirap talagang unawain ng Trinitarian, no? While this is certainly true concerning people, no, madaling unawain sa tao, mga kapatid, sapagkat sinabi na ang asawang lalaki, ang husband at saka ang wife ay nagiging iisa. Ay kailangan din natin, mga kapatid, alalahanin ang Diyos, mga kapatid, is not a person as we are. Hindi taong kagaya natin. He is made of a different substance. So God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. John 4:24. Samantalang ang tao, mga kapatid, ay yung substance natin, mga kapatid, is matter, no? God's substance is spirit. Siya ay nasa lahat ng dako, present siya, mga kapatid, at the same time, both in heaven and on earth, with no separation of this substance, no? So, bakit tatawagin ni Jesus, mga kapatid, ang kanyang sarili na anak ng Diyos if He is actually God the Father, no? Ito, mga kapatid, sabi dito, He does this, ginawa niya ito upang ma-distinguish ang Diyos apart, hiwalay sa kanyang humanity as well as God incarnated in His flesh. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang iisang Diyos, mga kapatid, ay nasa different aspects, no? Magkaibang aspeto, mga kapatid, no? Outside the period we call time, He is the everlasting God. As the Word, however, no, bilang salita, no, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos is like inside the realm of time in His human body called Jesus. Nang sinabi ng ating Panginoon, I and my Father are one, He was saying that God is one in number. Hindi sila hiwalay, no? Hindi sila dalawa. They are one in number. His oneness is unlike that of husband and wife. Yung pagiging isa nila ay hindi katulad ng husband at saka ng wife. Ang lalaki at ang babae ay tinawag na them. A man and woman are called them and they.
but God is called He. So, bagaman ang husband at ang wife ay iisa, in unity and purpose, sila'y nananatiling separate persons at nire-refer sila, mga kapatid, na sa plural pronoun. God is never called they or them, but always He. No? So, ang sabi dito, how can the Father and Son be in each other? Sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:10, believest thou not that I am in the Father and the Father in me? So, binibigyan kahulugan ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang human form, God was in Him, nasa Kanya. Subalit yung kanyang body, mga kapatid, ay nasa Ama rin, na pumupuno sa lahat ng space, time, and eternity. Yung best description, mga kapatid, ng Godhead ay, there is one body and only one Spirit. Sapagkat ang sabi ng Colossians 2:9, for in Him, kay Jesus, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, lahat ng qualities ng Godhead ay nananahan kay Hesus Kristo, but not all the quantity of the Godhead. No? Hindi, yung lahat ng quality ay nasa Kanya, na kay Jesus. Subalit, hindi ang quantity. Samantalang ang Trinitarians, mga kapatid, ay naghahanap na patunayan ang equality ng person ng Godhead. Sinabi at tinuro ng Panginoon, my Father is greater than I. John 14:28. No? So, not only is the Father greater, but He also has secret the Son doesn't know. Sapagkat ang sabi, mga kapatid, ng Mark 13:32, but of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Kailan yon? Yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi na nalalaman ng anak kung hindi yung ama lang. So, yung person, mga kapatid, ng Godhead could not possibly be equal if one of them is greater and knows more than the other two. So, mas alam ng Ama ang lahat. Pero yung the other two, Son and Holy Spirit, mga kapatid, ay hindi nakakalam. Dan si Jesus ay nagsabi, mga kapatid, na ang kanyang Ama ay mas greater kesa sa kanya. Siya ay nagsasalita, mga kapatid, bilang isang tao. Sa pamamagitan ng pag-a-assume, mga kapatid, ng isang servant's role, ang kanyang kalagayan bilang tao, mga kapatid, ay mas mababa kaysa doon sa kanyang Ama. Ang sabi nga dito, ang illustration dito, mga kapatid, ay ang glass of water. Ang dalawang elemento, mga kapatid, sa tubig ay hydrogen at saka oxygen, di ba? So, i-compare daw natin ang oxygen, mga kapatid, sa spirit ng Panginoon. Ito, mga kapatid, ay hindi nakikita, invisible sa ating naked eye. At yung isang room, mga kapatid, ay pwedeng mapuno ng oxygen, subalit hindi natin nakikita. Kapag sa kanyang gaseous form, mga kapatid, ang oxygen is unlimited. Gayunpaman, kapag ang oxygen, mga kapatid, ay naihalo na sa hydrogen, ito'y nagiging visible sa ating mga paningin. Ayan. Kapag tayo tumingin, mga kapatid, sa glass of water, hindi lang natin nakikita ang tubig, subalit gayon din ang oxygen. Kapag nakita natin ang tubig, nakita rin natin ang oxygen, mga kapatid, sa ating human eye na may kakayanang makakita. Yung tubig na yon, mga kapatid, ay limitado sa glass. Subalit yung oxygen, mga kapatid, na yung bumaba, mga kapatid, upang tulungan ang tubig, upang ito, mga kapatid, yun ay maging kasama doon sa tubig, pero nandoon pa rin siya sa air, invisible and unlimited. So, nang makita natin ang ating Panginoong Hesukristo, they were looking at God also. Sila'y tumitingin din sa Diyos. At yung portion, yung bahagi ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, na limitado sa size ng kanyang human body, subalit yung remainder ay napatuloy, mga kapatid, na pumupuno sa universe. Because the element of flesh was mixed with God's Spirit. Ito'y nagiging visible sa paningin nating tao.
When you have seen me, sabi ng Panginoon, ye have seen the Father also. O, yan, ang sabi niya mga kapatid sa John 14:7. Okay? So, next mga kapatid, no? There must be two persons if Jesus prayed to his Father. And why did he cry, my God, why hast thou forsaken me? If there is only one person in the Godhead. So, yan mga kapatid ang tanong. So, ang question na ito mga kapatid ay, ang sabi dito, ay lalo daw magiging mahirap sa Trinitarian na i-explain mismo nila, no? At ang magiging sagot lang dito mga kapatid ay ang second person ay nanalangin sa first person. Since ang divine person mga kapatid ay ang sabi dito must surely ay undeify, no? Himself to ask another person, yung ang ibig sabihin ng undeify, tinignan ko yung ibig sabihin to mga kapatid, yung ibinaba ang kanyang sarili mga kapatid, no, upang makahingi doon sa another divine person para siya tulungan. This would be an embarrassing situation, sabi dito. So, ano ang dahilan mga kapatid para ang Panginoon ay manalangin? Was he praying to himself? No. Nakikita lang natin dito mga kapatid ang kanyang humanity na nananalangin sa divinity. Prayer mga kapatid ay hindi instituted para sa Creator, but for His created beings. Because Jesus was flesh, He had to pray. Kailangan niyang manalangin sapagkat siya ay nasa anyong tao. So, ang sabi ng Psalm 65:2, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Lahat ng laman, mga kapatid, ay lalapit sa iyo. Kaya si Jesus, mga kapatid, na ating model, ating example, mga kapatid, ay nakita nating nanalangin, tumawag sa kanyang Ama. At ang another reason, mga kapatid, kung bakit ang ating Panginoon ay makikita nating nagpe-pray ay upang maging example sa atin. Ang sabi mga kapatid sa 1 Peter 2:21, leaving us an example that ye should follow His steps. So, kung ang Panginoon ay hindi nag-pray mga kapatid, siguro tayo ay mararamdaman nating justified tayo mga kapatid sa ating pagiging prayerlessness. No? So, sa bawat detail ang ating Panginoon mga kapatid, ang ating perfect example. The same one who prayed is the one who answered prayers. Yan mga kapatid, no? Sabi ng John 14:14, if you shall ask anything in my name, I will do it. O si Jesus ang nagsabi dito, kapag ang gusto niyang ibahayag ay ang kanyang divinity, mga kapatid, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. If you ask anything in my name, I will do it. Ang kasunod ng if you love me, keep my commandments, no? So, samantalang ang Panginoon, mga kapatid, ay dying doon sa cross. Bakit siya nanalangin? My God, why hast thou forsaken me? Matthew 27:46. Talaga bang pinabayaan siya ng Diyos, mga kapatid? Ang ating bang Panginoong Jesus ay pinabayaan ng two persons doon sa Trinity? Sabi dito, we wonder where the unity of the Godhead is. Kung sila co-equal, co-eternal, co-existent, co-equal sila, ang sabi ni Jesus, why hast thou forsaken me? Anong gagawin ng Ama at saka ng Espiritu Santo? Pinabayaan na siya. No? So, ang katotohanan mga kapatid, na si Jesus ay meron distinct human spirit mga kapatid na ikinumit niya sa pangangalaga ng kanyang Ama sa panahon ng kanyang kamatayan. Siya rin mga kapatid ay merong distinct will mga kapatid mula doon sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya ang sabi niya mga kapatid, and when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. Luke 22:42. And then, ang Luke 22:42 din, mga kapatid, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. See? Sinusurrender niya ang kanyang will doon sa kalooban ng kanyang Ama. So, this was a human will, not a divine will. It would be absurd to think that one divine person could subject his divine will to that of another divine person. Diba mga kapatid?
So sa nakaraan mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanyang mga disciples na ang lahat ay yung iiwanan siya mga kapatid, no? At siya'y maiiwang mag-isa. Pero ito ang sinabi niya sa John 16:32, "And yet I am not alone, because the Father is with me." So, yun mga kapatid, no? Sapagkat ang Ama ay nasa Kanya. So, yung katotohanan mga kapatid na naramdaman ni Jesus na sinabi niyang, my God, why hast thou forsaken me?" Yun mga kapatid ay katulad ng dahil sa siya mga kapatid ay naging sinner's substitute, no? Ito yung price na dapat niyang bayaran. Kaya para siyang pinabayaan. At naramdaman ng ating Panginoon yung terrible agony, mga kapatid, ng pinabayaan ng Diyos na kaluluwa bilang sapagkat siya'y tumatayo, mga kapatid, na isang makasalanan dahil sa atin. Lahat ng iniquity ng mundong ito, mga kapatid, ay kanyang pinasan at siya, mga kapatid, ay naging sacrifice para sa ating mga kasalanan. So, yung Diyos ng kaluwalhatian, mga kapatid, na kung saan ay lumikha sa mga angels na yung upang siya, mga kapatid, ay makalasap, mga kapatid, ng kamatayan para sa bawat tao. Kagaya ng sinabi ng Hebrews 2:9, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man." Isipin nyo, ang Panginoon, mga kapatid, ay yung pumarito, mga kapatid, mas mababa pa kaysa sa angels. So, angels are immortal and cannot die. Therefore, God had to assume a form that was capable of death and shedding blood. At yun, mga kapatid, ang naging role ng ating Panginoon. So, sa dalawang distinct and complete natures, mga kapatid, na nag-exist side by side sa ating Panginoong Jesucristo is a mystery na sa kasulatan, mga kapatid, at reasoning, mga kapatid, sa atin upang i-admit natin, mga kapatid. Subalit, none of us can explain. Kung siya man ay kilalanin natin, mga kapatid, na second person sa Trinity or the everlasting Father, the entire matter, mga kapatid, is a great mystery. Bakit, mga kapatid, i-introduce, mga kapatid, yung unrelated mystery sa second person theory, na kung saan, mga kapatid, ay nag-originate, mga kapatid, sa pamamagitan ng tradisyon ng tao. The truth is much easier to accept. Diba? So, sumunod, mga kapatid, there must be two persons in the Godhead because Stephen saw Jesus standing on the right hand of God. Ang sabi, mga kapatid, sa Trinitarian, nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, bilang mediator na nakaupo doon sa right hand ng trono ng Diyos. Yung first person, mga kapatid, ay nakaupo sa trono at ang second person, mga kapatid, ay nakaupo doon sa right side ng kanyang kanang kamay. At ito, mga kapatid, ay evidence sa pamamagitan ng salita ni Stephen. Ang sabi ng Acts 7:56, "Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man is standing on the right hand of God." Yan. Nang makita ni John, mga kapatid, ang vision na ito sa trono ng Diyos, no? Ang Ama, mga kapatid, ay nakaupo doon sa trono at ang anak, mga kapatid, the only one worthy to come and loose, mga kapatid, no? Siya lang yung worthy na magbukas ng aklat na doon sa nakaupo sa Revelation 4 and 5. At si Stephen, mga kapatid, at yung vision ni John doon sa trono ay nagpapatunay, mga kapatid, ng two visible persons in the Godhead. Now, sa paningin ng mga oneness viewpoint, mga kapatid, ang mediator na kung saan, mga kapatid, ay pinag-aralan na natin ay siyang middleman na kung saan ay dumoroon between two parties upang mag-reconcile ng kanilang differences. Man and God are two parties na involved doon, mga kapatid, ang man, Christ Jesus, na nag-step between the two to be a mediator. At yun ang sinasabi ng 1 Timothy 2:5, di ba? For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. So,
maaaring imaginein o ma-imagine ng iba mga kapatid na merong dalawang maliit na trono doon sa langit na merong two-man size individuals na nakaupo doon. But this would be impossible, no? Yung omnipresence ng Ama, mga kapatid, ay magpe-prevent mga kapatid doon sa tumitingin sa kanya. At kung ang lahat ng langit, mga kapatid, ay ang kanyang trono at ang buong lupa, mga kapatid, ay ang kanyang footstool, tuntungan ng kanyang paa. Ito yung sinasabi ng Isaiah 66:1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? So, how could a chair be constructed to sit him? No. Saan mo ilalagay, mga kapatid, ay pununan niya ang buong mundo at buong langit. At kung ito, mga kapatid, ay maaaring ma-accomplish, how could two small eyes behold such an enormous creature? Bakit, mga kapatid, no? Sapagkat upang maunawaan natin ang kahulugan behind praises, sapagkat ang sabi, sitting on the right hand of God, we must search for the expression's proper meaning. Anong ibig sabihin, mga kapatid, ng right hand ng Diyos? Anong kahulugan nun? Nang si Moses at saka ang Israel ay tumawid doon sa Red Sea, ay sinabi nila, Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, hath dust in pieces the enemy. Exodus 15:6. So, ito, mga kapatid, ang right hand ay tumutukoy sa power ng ating Panginoon. So, ang Israelite, mga kapatid, actually, ang nakita nila ay ang right hand ng Diyos? No. Ang kanilang nakita, mga kapatid, ay ang mighty manifestation ng glory ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. At tinawag nila yung right hand of God. Marami, mga kapatid, more than 30 passages, mga kapatid, sa Old Testament ang nagsasalita tungkol sa right hand of God. Sa mga Hudyo, yon ay expression na tumutukoy sa right hand na symbolical ng kanyang power at saka ng kanyang glory. Kaya nga si Peter, mga kapatid, ay nagsabi sa multitude na yung Diyos, mga kapatid, na kanilang ipinako ay panlait sa kanya, mga kapatid. At ang sabi niya, but the right hand of God exalted. By the right hand of God exalted. Acts 2:33. So, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay promoted, mga kapatid, sa dako ng kanyang kapangyarihan at ng favor sa pamamagitan ng Diyos. So, several scriptures, mga kapatid, ang makikita natin na tumutukoy kay Jesus na nakaupo sa right hand ng Diyos. Ang sabi ng Colossians 3:1, If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. At gayon din sa Romans 8:34, Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. At gayon din sa Ephesians 1:20, which he wrought in Christ when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places. So, bawat isa doon sa mga verses na yon ay tumutukoy, mga kapatid, sa panahon pagkatapos ng kamatayan, resurrection, at pag-aakyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kailanman i-describe, mga kapatid, yung kanyang honored position before the resurrection. So, alam natin, mga kapatid, na walang eternal Son na nakaupo doon sa trono bago isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sinabi ni Stephen, I see Jesus and God. It is impossible to see an invisible God. Kaya, ang sabi niya, mga kapatid, sa 1 Timothy 6:16, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen or can see. At gayon din sa Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. And John 1:18, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. At Hebrews 11:27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Yan. So,
Walang nakakakita mga kapatid doon sa invisible God. Invisible nga eh. So, being an Israelite, si Stephen mga kapatid ay naniniwala mga kapatid doon sa ancient writings at ginamit ni Moses yung expression mga kapatid na kiniklaim na nakita niya na nabuksan ang mga langit at yung Son of Man ay nakatayo mga kapatid doon sa right hand of God. Pagkatapos natanggapin niya yung kanyang vision na yon, si Stephen mga kapatid ay nananatiling sumasampalataya si Jesus mga kapatid ay Diyos sapagkat tinawag niya. Sabi niya, upon God saying, Lord Jesus, receive my spirit. Ito yung sinabi ko mga kapatid doon sa Jehovah's Witnesses na na-encounter ko noong ako'y bago pa lang sa Panginoon. At wala pa akong masyadong alam mga kapatid sa Bible. Kasi nga 6 months pa lang ako sa Panginoon nung ako ay mag-Bible school. And then, sa first year pa lang mga kapatid ay pinahayo na kami at nakasumpong ako doon. Kailangan mag-witness kami mga kapatid at hindi ko alam na yung kausap kong lalaki mga kapatid ay ang dami palang kasama doon sa kanilang bahay. Halika. At dinala ko sa bahay nila. Ako naman tuwan-tuwa pagdating ko doon mga kapatid. Ang dami nila puro Jehovah's Witnesses. So, ang tanong ko ay ganito. Meron lang po akong tanong. Kung si Jehovah po ang Diyos at si Jesus ay anak ng Diyos, sabi ko, bakit po nung si Stephen, ito yun bakit po si Stephen nung siya'y mamamatay na, nabuksan daw ang mga langit at nakita niya ang Diyos. Pero, nang mamamatay na siya, ang sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. So, isosolin na po yung buhay. Ibabalik na yung buhay. Bakit po si Jesus ang kanyang tinawagan? Hindi po yung Ama, hindi po yung si Jehovah. Hindi po ba si Jehovah ang may bigay ng buhay? So, bakit po si Jesus? At hindi po sila nakasagot doon. So, yun mga kapatid So, ang makilala natin mga kapatid, the only God the Father received the spirits of men in death. Si Stephen mga kapatid ay naniniwala na si Jesus mga kapatid was God veiled in flesh. So, Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Yan mga kapatid. At gayon din sa Hebrews 12:9 na sabi, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Yan mga kapatid. Bakit kay Jesus kung ang buhay ay sa Ama nang gagaling, dapat sa Kanya bilang paggalang natin. Pero si Stephen mga kapatid ay maliwanag na sinabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Psalms 31:5, into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord God of truth. So, kung nakita ni Stephen mga kapatid ay dalawang Diyos, kailangang i-acknowledge din natin mga kapatid that God is not visible, that He has been seen, and that Jesus is not the express image of God, which would contradict many scriptures. Ayan mga kapatid, So, sa vision ni John, mga kapatid, doon sa heaven, ay makikita natin ang isang trono at isang nakaupo doon sa trono. Sa Revelation 4:2 at saka 11. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Ay doon na nga lang sa creation, mga kapatid, doon sa Genesis, maliwanag doon, yung Diyos ay creator ng lahat ng bagay. Ang John 1:1, mga kapatid, na tumutukoy kay Jesus, wala raw bagay na nilikha kung hindi sa pamamagitan niya, sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ilan ngayon ng creator, mga kapatid? Di ba? So, yung isa na nakaupo doon sa trono, mga kapatid, ay creator of all things. So, yung Trinitarians, mga kapatid, ay nagsasabi na yung first person ay nakaupo doon sa trono at ang second person ay lumapit upang kuhanin yung aklat mula doon sa first person's hand. Subalit ito, mga kapatid, ay hindi literally si Jesus, sapagkat kung ating i-admit na siya yoon, mga kapatid, na ang sabi ay merong 4 na paa, merong 7 horns, merong 7 eyes, and wool.
O yan, mga kapatid, no? Ang sabi ng Revelation 5, 6, and 7, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Gayun ba ang anyo ng Son, mga kapatid, no? So, iyon ay hindi representation hindi presentation, mga kapatid, ng second person before the throne of God, but a symbol of the Son of Man as the Lamb is slain from the foundation of the world. Ipinakikita, mga kapatid, ni John ang ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang glory na nagsisimbolize, mga kapatid, sa pamamagitan ng accomplishment na nagawa niya sa Calvary, ng ang Lamb of God, mga kapatid, ay ini-offer bilang para sa kasalanan ng buong mundo. So, 3 purposes, mga kapatid, ang ibinigay para sa sonship ng ating Panginoong Jesucristo: redemption of our sins, mediator between God and man, and rule for 1,000 years on earth during the millennial reign. So, redemption ay na-accomplished. At ang ating Panginoon ngayon, mga kapatid, ay nasa process ng pag-accomplish ng mediation, na kapag yung kanyang 1,000-year reign, mga kapatid, sa lupa ay matapos na, yung sonship ministry ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay magiging completed at magiging fulfilled. At ang sabi, mga kapatid, ng 1 Corinthians 15, 25, 26 at saka ng 28, for he must reign till he had put all things under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Matatapos na yung confusion nating lahat, mga kapatid, kapag yung role ng sonship, mga kapatid, bilang mediator ay ma-fulfill na, ma-complete na, mga kapatid, no? Kaya pagkatapos ng rapture at pagkatapos, mga kapatid, ng lahat at ang eternity, ay atin ang papasukin, mga kapatid, doon na ang katapusan ng lahat ng bagay. Kapag ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, ay naibigay na, mga kapatid, no longer will Jesus be a subject son. Through all eternity, Jesus Christ shall be known as the mighty God in His unlimited quantity with complete and absolute charge. God will be all in all. Ayan, mga kapatid. To sum it all up, sabi, mga kapatid, man will never be able to put a final amen to the inexhaustible mystery of Jesus. Yung ancient truth ng ating Panginoon, mga kapatid, is ever new, because truth is always living and fresh. So, ang matutunan natin, mga kapatid, na makilala yung someone like Christ, mga kapatid, is an immense journey. Bawat tao, mga kapatid, dito sa daan ng buhay, mga kapatid, na ay kinakailangang i-introduce sa Ama na tagapaglikha, to the Son in redemption, and then experience the Holy Ghost in salvation. So, yung revelation ng oneness of the Godhead is the most beautiful discovery of truth ever given to man. Tayong mga mortal na tao, mga kapatid, na nakatayo sa paghanga doon sa majesty ng Diyos, mga kapatid, at splendor na isinalarawan, mga kapatid, sa pamamagitan ng sa screen ng ating mga weak minds, mga kapatid. Oh, that the world would enter the throne room with us and share this marvelous picture of who Jesus really is. My spirit is overwhelmed. Ang sabi ng author nito. Matthew 11:25, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Ayan. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na nakakakilala at nakakaunawa kung sino si Jesus. Sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay, lumikha sa atin, tumubos ng ating kasalanan upang tayo ay makalaya, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, at tayo magkaroon, mga kapatid, ng pag-asa patungo sa buhay na walang hanggan, na wala tayong Savior, mga kapatid, kung hindi si Jesus. Walang gumagawa sa buong buhay natin, mga kapatid, kung hindi siya. Wala, mga kapatid, nagpo-provide sa atin, mga kapatid, sapagkat lahat ng bagay ay itinatawag natin sa isang pangalan, at yun ay kay Jesus. Wala, mga kapatid, na matay para sa atin kung hindi siya. Walang paparito para kuhanin tayo, mga kapatid, na nagbigay sa atin ng eternal life, kundi siya lang.
At isa na lang mga kapatid, bago ko kayo iwanan. Ang Israel, mga kapatid, ay tumawid doon sa Red Sea, mga kapatid, no? At sila, mga kapatid, ay doon sa wilderness. Provided sila ng Panginoon ng pagkain at saka ng tubig. At nung minsan, mga kapatid, ay makikita natin, mga kapatid, na sumisigaw ang mga tao kay Moses na uuhaw kami, mamamatay kami sa uhaw. At ipinaliwanag ni Apostle Paul, no? Sa 1 Corinthians 10, 1-4, ang sabi niya, "Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." See, mga kapatid? So, sino nagligtas, mga kapatid, doon sa Israel sa Egypt mula sa pagkalipin? Ang Diyos. The first person, ang Diyos, mga kapatid. Doon sila nasa wilderness, mga kapatid. Sinasabi niya kay Moses kung ano ang gagawin. Pagtatayo ng tabernacle, etc., mga kapatid. Paano nila gagawin ang pagsunod sa commandments ng Panginoon, etc., no? At pagkatapos, kapag sila nagugutom, sinong tinatawagan ni Moses, mga kapatid? Hindi ba yung Diyos na kinikilala nila, si Yahweh, si Jehovah? Then, nauuhaw sila, Panginoon, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Tatayo ako bilang bato. Tuktukin mo ito ng 2 beses at dadaloy ang tubig. Sinong kausap niya, mga kapatid? Si Jehovah. Pero nang sabi ni Paul, and that rock was Christ. Kaya, si Jesus ang Diyos ng Old at saka ng New Testament. So, yan po, mga kapatid, at salamat sa inyong matagang pagsubaybay, mga kapatid. So, tapos na tayo, mga kapatid, sa pag-aaral natin tungkol sa A God I Can Understand. No? At nawa, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. No? 1 John 5:20, "And we know that Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life." Pag na tayong pumunta sa iba pang versikulo, doon na lang. No? Si Jesus ang eternal life. This is the true God and eternal life. So yan, mga kapatid, at tayo ay magpasalamat na sa Panginoon. Lagpas na po ako sa oras at gusto ko lang po matapos talaga yung lesson, no? Next week po, mga kapatid, wala ako, no? So, yung buong isang linggo, no? Pero sa susunod, mga kapatid, meron na tayo uling bagong lesson. So, tayo magpasalamat sa Panginoon at ipinagpapasalamat ko kayo sa Panginoon. Amen. Dear Lord Jesus, muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin upang ikaw, Panginoon, O God, hallelujah, ay mag-reveal ng iyong sarili, Panginoon, sa amin, O Diyos, hallelujah, at sa mga mararating nito, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang maghatid ng unawa sa amin upang tumibay ang pagkakilala namin sa iyo na hindi kami magsusway sa aming pananampalataya, Panginoon, O God, hallelujah, at naroroon ang aming katiyakan na ang aming mga prayers, ang aming worship, Panginoon, O God, hallelujah, ang aming devotion, Panginoon, O God, hallelujah, ay alam namin, Panginoon, kung kanino namin iniuukol. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, O God, Lord Jesus, hallelujah, sapagkat ikaw, Panginoon, O God, ang naghayag, nagmanifest ng iyong sarili, Panginoon, upang makilala ka namin ng totoo. Ikaw ang Diyos ng kahapon, ngayon, at ng magpakailanman. Kaya ang lahat, Panginoon, ng bagay ay sa iyo namin ipinagkakatiwala, ang lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon, O God, hallelujah, ay sa iyo namin ibinibigay, maging ang aming pagkilala, sampu ng aming paggalang, Panginoon, O God, hallelujah, na ibinibigay namin, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat sa lesson na ito, Panginoon, at ito'y patibayin mo sa bawat isa na nakakarinig nito, Panginoon, at kami, O Diyos, na nabautismuhan sa iyong pangalan, tumanggap ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, O God, hallelujah, ay huwag magkaroon ng ano pa doubt, kundi, Panginoon, O God, hallelujah, magkaroon kami, Panginoon, O God, ng assurance, O Diyos, kapag ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na sinasampalatayanan, sapagkat ikaw ang aming lahat. Sa iyo, ang lahat ay aming ipinagkakatiwala, ang lahat ay sa iyo namin itinatawag,
Sa iyo namin hinihingi at ikaw, Panginoon, ang Diyos na sumasagot. Kaya Lord Jesus, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, lahat ng aming pasasalamat, Panginoon, O God, hallelujah, kaluwalhatian, Panginoon, paggalang, O Diyos, hallelujah, karangalan, Panginoon, na ibinibigay po namin, Panginoon, sa iyo lang po nag-iisa at pinakamataas na pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. So God bless po mga kapatid at maraming salamat. Sister Sonia, thank you for watching. Sister Rose, kumusta ka na? At sa inyong lahat, Sister Helen, Sister Bridgie, kayong lahat na nandyan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Tumibay tayo sa ating natutunan. God bless po. Sister Bridgie, thank you sa message. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye na po.